Hi guys, narito ang ika-134 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Bago tayo magsimula, maraming salamat kay at Lunarbodijero-R97 sa pagbigay ng 50 spiritual stone. Tara at simula na natin ang kwento. Saad ni Feng Yu, nagulat ako na interesado kang magsaya, Ginoo Nie. Masaya ako na naparito ako. Nagtataka ang dalawang ito, sabi ng puti ang buhok. Akala ko si Elder Feng Yu ay malamig at malayo. Saad ng semikalbo, bakit karapat-dapat siniyali sa ganoong trato? Huwag mong sabihin na naparito siya para mahuli ka dahil gusto ka niya. Nakamasid lang ang dalawang ito. Wika ng bida, dahil ikaw ang naghangad na mahuli ako, susuko ako at sasama sa iyo ng kusang loob. Mananatili akong tahimik at ibibigay ko sa iyo ang aking mga kamay. Maaari mo akong dalhin pabalik anumang oras na gusto mo. Nagtaka si Feng Yu. Tumingin ito sa paligid. Sa isip ni Feng Yu, nag-iisa siyang dumating ng walang mga gwardya. Ito ba ay isang patibong? Ang pinuno ng isang sekta ay hindi madaling mapagtatagumpayan. Sabi ng puti ang buhok. Sumuko nga siya. Ang tanga. Shulong, hulihin natin siya. Saad ng semikalbo. Teka, tingnan mo ang ekspresyon ni Elder Feng Yu. Sa isip ni Feng Yu, ang taong ito ay hindi kasing simple ng hitsura niya. Wika ng bida, akala ko ay susubukan mo akong hulihin. Narito na ako, ano pa ang hinihintay mo? Saad ni Feng Yu, mali ang pagkakaintindi mo sa akin, Ginoo Nie. Hindi ako naparito para hulihin ka. Narito ako para imbitahan ka. Wika ng bida, wow! Isang karangalan ngang maimbitahan mo ako. May pagkakataon ba akong makasama ka rin ngayong gabi, Elder Feng Yu? Makikita ang mukhang kalibugahan. Haha, sa isip ni Feng Yu. Malinaw na ito ay isang patibong, ngunit ano nga ba ang kanyang pakay? Saad ni Feng Yu, hindi lang ako, hanggat hindi ka keber. Maaari mong makuha ang anumang babae sa Demon God Sect. Wika ng bida, kabilang na ang inyong pinuno ng sekta. Napalingon ang dalawang loko-loko. Pagtataka ang tanong ni Feng Yu. Paano mo nalaman? Pabulong na sabi ng nakaputi, babae ang pinuno ng ating sekta. Sagot ng semikalbo, hindi ko alam. Sa isip ni Feng Yu, ang pinuno ng ating sekta ay palaging nagsasagawa ng saradong paglilinang. Maraming elder ang hindi pa nakakakita sa kanya noon. Kahit na lumitaw siya, bahagi lamang ng kanyang imahe ang ipinapakita niya sa amin. Ang kanyang mga taong pinagkakatiwalaan lamang ang nakakaalam na siya ay isang babae. Saad ni Feng Yu, bakit mo sinabi iyan? Hindi mo pa nakikilala ang pinuno ng ating sekta. Wika ng bida. Sa totoo lang, ang pinuno ng inyong sekta ay isang matandang kaibigan ko. Habang nakikinig lang ang dalawang ito, wika pa ng bida, hindi ko lang alam na babae siya, kundi alam ko rin ang maraming sikreto niya. Saad ni Feng Yu, hahaha, nagbibiro ka lang siguro, gusto kong malaman kung ano ang mga sikreto ng pinuno ng ating sekta. Wika ng bida, haha, marami akong alam tungkol sa kanya. Halimbawa, gusto ng pinuno ng inyong sekta ang dessert na niluluto mo. Nagtaka si Feng Yu. Nagtanong ito, nababasa mo ba ang isipan? Wika ng bida, ha, hindi naman talaga. Ikaw ay isang makapangyarihang tagapaglinang. Kung babasahin ko ang iyong isipan, naniniwala ako na may kakayahan kang maramdaman iyon. Bukod pa rito, may alam ako na hindi mo alam. Saad ni Feng Yu, oh. Ano iyon? Dahan-daang tumingin ang bida. Sa dalawang loko-loko, wika ng bida, maaari ba tayong mag-usap ng pribado? Huwag kang lokohin ng lalaking ito, Elder Feng Yu. Ang lalaking ito ay mukhang tuso. Imposibleng mabuting tao siya. Nakatingin lang si Feng Yu. Wika ng bida, nasa iyo kung gusto mong makinig o hindi. Dahan-dahan lumalayo ang bida. Saad ni Feng Yu. Alam ko ang ginagawa ko. Huwag ka nang magsalita pa. Agad na itong sumunod. Nang makalapit na ito sa ating bida, gumawa ito ng teknik. Nabalutan sila ng kakaibang kapangyarihan.
Saad ni Feng Yu. Ito ay isang soundproof formation. Sige na, wika ng bida. Ang sasabihin ko ay magiging nakakagulat. Huwag kang magulat, Elder Feng Yu. Saad ni Feng Yu. Bakit hindi natin puntahan na lang ang mahalagang bagay? Patahimik na sandali ang bida. Wika niya. Sa katunayan, ako ang kapareha sa paglilinang ng pinuno ng inyong sekta. May mabilis na tumusok ng espada. Napunta ito sa leeg ng bida. Saad ni Feng Yu. Imposible iyon. Nagsisinungaling ka. Paano mo nagawang lapastanganan ang pinuno ng ating sekta? Papatayin kita. Wika ng bida. Bakit hindi mo ako hayaang makapagpaliwanag? Saad ni Feng Yu. Gusto kong marinig kung anong kwento ang iimbento mo. Ang pinuno ng ating sekta ay dalisay. Siya ang kataas-taasang Panginoon ng mga demonyo. Imposibleng makipagtalik siya sa isang tao. Sa isip ng bida, hindi ko sa tingin ay papatayin niya ako dahil naparito siya para hanapin ako. Tungkol kay Muyu, nakilala rin bilang Divine Warrior Flame Soul. Ang pinuno ng Demon God Sect. Hindi ako magiging madali sa kanya kapag naslander ko siya, haha. Sa nakaraang buhay ko, ang Demon God Sect ay pumatay ng maraming disipulo ng mga matuwid na sekta. Kung hindi sinubukan ng mga demonyo na pigilan ako, may pagkakataon sana akong matalo ang banal na emperador. Ang mga God-ranked demon beasts ng banal na emperador ay pawang mga ninuno ni Muyu. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako magagapi ng napakalupit. Sa kasamaang palad, ang lahat ng mga demonyo ay mga pawn lamang ng banal na emperador. Hindi nila alam na ginamit sila hanggang sa mamatay sila. Ang buong Dragon Ruins Realm ay naging enerhiya. Hindi rin sila nakaligtas. Ang mga demonyo ay palaging mga tapat na tagapaglingkod ng banal na emperador. Kung gusto ko siyang patayin, dapat kong alisin ang Demon God Sect. Wika ng bida. Elder Feng Yu. Alam mo ba na may isang dragon pattern na kasing laki ng hinlalaki sa palso ni Muyu? Saad ni Feng Yu. So what? Kahit na nakita mo ito, hindi nito pinatutunayan ang inyong relasyon sa kanya. Wika ng bida. Isa ka sa kanyang pinakamalapit na pinagkakatiwalaan, kaya dapat mong alam. May higit pa sa isang dragon pattern. 6 siya nito sa kanyang katawan. 2 sa kanyang mga binti, isa malapit sa kanyang scapula. Ang 2 pa ay, saad ni Feng Yu. Tama na, sa isip niya, paano ito nangyari? Tinulungan ko siyang maligo noon, kaya natural na alam ko kung saan ang mga dragon patterns. Tama ang sinabi ni Nia Li. Talaga bang nakipagtalik ang pinuno ng ating sekta sa isang tao? Paano ito posible? Kung malalaman ito, magdudulot ito ng kaguluhan sa mundo ng mga demonyo. Wika ng bida. Mukhang medyo nalilito ka, Elder Feng Yu. Huwag kang mag-alala. Maiintindihan mo ito sa sandaling ipaliwanag ko ang lahat sa iyo. Sa labanan sa pagitan ni Muyu at ako sa nakaraang buhay ko, inactivate niya ang kanyang dragon patterns nang mapanganib na ang sitwasyon. Ang mga pattern na iyon ay napakasilaw na nakita ko pa rin ang mga ito kahit na natatakpan ng kanyang damit. Sa totoo lang, isa akong demonyo. Saad ni Feng Yu. Kalokohan. Sigurado akong tao ka. Wika ng bida. Pakinggan mo ako. May isang sikretong demonic spell na tinatawag na soul switching spell. Magagamit ko ito para makuha ang katawan ng iba. Nakuha ko ang katawan ng isang tao, ngunit ang aking orihinal na katawan ay isang demonyo. Saad ni Feng Yu. Bakit kukuha ng katawan ng isang tao ang isang demonyo? Wika ng bida. Ginawa ko yun para maisakatuparan ang isang malaking plano. Sa isip ni Feng Yu. Naiintindihan ko na. May katuturan iyon. Naniniwala na ako sa iyo. Patuloy na nag-uusap ang dalawa. Habang dalawang ito ay nakatingin. Sa isip ni Feng Yu. Iilan lamang na demonyo sa sekta ang nakakaalam tungkol sa mga dragon patterns ng pinuno ng sekta. Dahil alam ni Nia Li, dapat ay malapit siya sa kanya. Dapat may dahilan kung bakit napakagaling niyang magtago ng kanyang pagkakakilanlan. Sa tingin ko ay may ibinigay na espesyal na gawain sa kanya ang pinuno ng sekta. Saad ni Feng Yu.
Pagbati, aking Panginoon. Wika ng bida. Magandang makita ka, Elder Feng Yu. Reaksyon ni Feng Yu. Oh, hinawakan niya ang aking kamay. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Isang malaking karangalan. Kung kailangan mo ako, maaari kitang paglangkuran anumang oras. Reaksyon ng bida. Sa isip niya, ano ang gusto niya? Ako ang kapareha sa paglilinang ng pinuno ng kanyang sekta. Paano niya ako nagagawang landiin? Pagsubok ba ito? O baka iba ang kaugalian ng mga demonyo sa atin? Hindi pwede. Paano kaya matatahimik si Muyu sa paglalaro ng kanyang kapareha sa paglilinang kasama ang ibang babae? Imposibleng hindi alam iyon ni Feng Yu. Wika ng bida. Nagbibiro ka lang, tama ba? Tapat ako sa pinuno ng sekta at hindi ko siya kailanman lalikoan. Napabuntong hininga si Feng Yu. Bigla itong ngumiti. Saad ni Feng Yu, hindi ka ba talaga interesado sa akin? O natatakot ka sa pinuno ng sekta? Nangangako akong hindi ko sasabihin sa kanya. Wika ng bida, huwag mo akong tuksuhin na gumawa ng malaking pagkakamali, Elder Feng Yu. Bukod pa rito, tao ako ngayon. Gusto mo bang gawin ito sa isang tao? Reaksyon ni Feng Yu. Wika ng bida, haha. Aabutin ng kahit 10 taon para maalis ang aking sikretong spell. Kailangan kong gumawa ng ganoong sakripisyo para sa dakilang layunin ng pinuno ng sekta. Saad ni Feng Yu, dapat ay nahihirapan ka. Pasensya na kung na-offend kita. Wika ng bida, ngayon ay naka-infiltrate na ako sa Divine Feather Sect, naging pinuno nito, at nakamit ko na ang tiwala ng lahat. Ang layunin ng pinuno ng sekta ay unti-unting natutupad. Ngunit wala akong oras para i-report ang progreso sa pinuno ng sekta sa nakalipas na 1 buwan. Bakit ka naparito ngayon? Saad ni Feng Yu, para mahuli ka, syempre. Aking Panginoon, alam mo ba na medyo kakaiba ang 6 na sekta nitong mga nakaraang araw? Tanong ng bida, kakaiba, bakit? Saad ni Feng Yu. Bigla silang nakakuha ng isang uri ng divine peel. At silang lahat ay naging mas malakas. Parami ng parami ang mga master na nakarating sa martial resolve rank, ngunit hindi namin alam kung bakit. Sa makatuwid, naparito kami sa Heavenstone Sect para malaman ang dahilan kahit na magdusa kami ng mga casualty. Wika ng bida, hahaha, naiintindihan ko na. Tanong ni Feng Yu, alam mo ba kung bakit? Wika ng bida, syempre, nakarinig ka na ba ng anumang pills na maaaring magpabilis ng paglilinang sa loob lamang ng ilang araw? Walang anumang side effects. Saad ni Feng Yu, wala. Kaya bakit ang mga tao ng 6 na sekta? Wika ng bida, sa katunayan, ang mga pills na iniinom nila para sa paglilinang ay gawa sa Dragon Spirit Liquid. Saad ni Feng Yu, ang Dragon Spirit Liquid. Wika ng bida, okay lang kung hindi mo pa ito narinig noon. Maaari mong tingnan ang Moon Pharmacopoeia pagkatapos mong bumalik. Ito ay isang potion mula sa Dragon Abyss. Ang Dragon Abyss ay kung saan maraming Dragon Blood Demon Beasts ang inilibing. Ang mga katawan ng mga Dragon Blood Demon Beasts na nagsama-sama, dahan-daang nabulok sa nakalipas na libo-libong taon, at nabuo ang Dragon Spirit Liquid. Saad ni Feng Yu, ano ang epekto ng Dragon Spirit Liquid? Paano nito napabilis ang lakas ng mga tao ng 6 na sekta ng husto? Wika ng bida, huwag kang mag-alala tungkol dito. Maaari nitong mapabuti ang kanilang lakas, ngunit mayroon itong nakamamatay na side effect. Saad ni Feng Yu, ano iyon? Wika ng bida, maaari nitong palayain ang kanilang potensyal ng pansamantala. Ngunit ang epektong ito ay tatagal lamang ng 3 taon. Pagkatapos noon, magiging mas mahina sila. Sa tingin ko ay wala na silang lakas para lumaban. Saad ni Feng Yu, bakit nila pinili ang paraang ito ng paglilinang? Wika ng bida, dahil walang nakakaalam tungkol sa side effects. Kapag napagtanto nila ito sa loob ng 3 taon, huli na ang lahat. Saad ni Feng Yu, hindi ako makapaniwala. Ilang sa kanila ang gumamit ng Dragon Spirit Liquid. Wika ng bida,
Hanggat alam ko, libo-libo sa kanila. Halos lahat ng top masters ng 6 na sekta ay gumamit nito. Saad ni Feng Yu. Kaya sa loob ng 3 taon, sila ay, sabi ng semi-kalbo, mukhang nagkakasundo sila. Saad ng kulay puti ang buhok. Kailangan pa ba nating hulihin siya? Wika ng bida. Oo, mabuti na lang, ang layunin ng pinuno ng ating sekta ay matutupad sa loob ng 3 taon. Saad ni Feng Yu. Bahagi rin ba ito ng kanyang plano? Wika ng bida. Hindi. Nakuha nila ang Dragon Spirit Liquid mula sa Divine Feather Sect, ngunit hindi ako ang gumawa nito. Sa tingin ko ay gawa ito ng Demonic Ancestral Land. Saad ni Feng Yu. Naiintindihan ko na. Sa ganoong kaso, kailangan lang nating maghintay. Wika ng bida. Oo. Hindi natin dapat istorbohin ang pinuno ng sekta para sa isang ganoong simpleng bagay, lalo na kung nagsasagawa siya ng saradong paglilinang. Kailangan lang nating maghintay ng 3 taon, at ang 6 na sekta ay babagsak. Saad ni Feng Yu. May katuturan. Kapag natapos na ang saradong paglilinang ng pinuno ng sekta, ang 6 na sekta ay magiging mahina. Pagkatapos ay maaari na nating alisin silang lahat. Mabuti na lang at nakilala kita rito. Kung magsisimula tayo ng digmaan laban sa 6 na sekta ngayon, natatakot akong magdurusa tayo ng malalaking casualty. Salamat, wika ng bida. Huwag mo nang banggitin. Dapat ko lang gawin iyon. Saad ni Feng Yu. Napaka-dangerous na manatili sa Heavenstone Sect mag-isa. Mag-ingat ka. Napanganga na lang ang bida. Saad ni Feng Yu. Ikaw ay isang lalaking may karunungan at lakas. Sa isip ng bida. Oh, hindi. Hindi madaling lokohin si Feng Yu. Sinusubukan niyang gamitin ang isang spell para tuksuhin ako. Sinusubukan pa rin niya ako. Pagkatapos ay magkukunwari ako. Wika ng bida. Salamat, Elder Feng Yu. Hihi. Kahit na hindi ako kasing lakas ng dati pagkatapos ng aking muling pagkabuhay, bihasa ako sa spirit escaping technique. Kapag ginamit ko ang teknik na ito, kahit na ang mga masters sa martial resolve rank sa Heavenstone Sect ay hindi ako mapipigilan. Saad ng Feng Yu. Oh, aking Panginoon, ano ang spirit escaping technique? Bakit hindi ko pa ito narinig noon? Wika ng bida. Hindi mo pa ito narinig. Mukhang hindi pa ito binanggit ni Yu sa iyo. Saad ni Feng Yu. Iyo, hindi ko inaasahan na tatawagan mo siya ng ganoon sa pribado. Hindi pa sinabi sa akin ng pinuno ng sekta ang tungkol sa spirit escaping technique noon. Wika ng bida, hindi ako nagulat. Ito ay isang teknik mula sa Demonic Ancestral Land. Isa ito sa 10 eksklusibong sikretong teknik ng Demonic Ancestral Land. Saad ni Feng Yu, galing pala ito sa demonyong lupain ng mga ninuno. Galing din kaya ang ating pinuno ng sekta sa lupain ng mga ninuno. Wika ng bida, huwag mong sabihin ito sa iba. Pagsang-ayon ni Feng Yu, opo, mahal na Panginoon. Napapikit ito, muli nitong binuksan ang kanyang mga mata. Ang ating bida ay nakatingin din sa mga mata ni Feng Yu. Inalag niya ang kanyang ulo para matauhan. Hahaha, wika ng bida, Elder Feng Yu, iniuutos ko sa iyo na pangunahan ang mga demonyo pabalik sa Demon God Sect at protektahan ang pinuno ng sekta hanggang sa matapos ang kanyang paglilinang sa saradong pintuan. Mahalagang panahon ito, mag-ingat sa anumang pag-atake sa Demon God Sect. Sagot ni Feng Yu, opo, mahal na Panginoon. Wika ng bida, iwanan mo sa akin ang 6 na sekta. Kapag lumabas na ang pinuno ng sekta, wawasakin natin silang lahat. Saad ni Feng Yu, opo, mahal na Panginoon. Aalis na po ako. Sagot ng bida, sige, Saad, teka, isang pagkataon na nakilala kita ngayon dito. Kung may sino man sa ating sekta ang hindi makakakilala sa iyo at masaktan ka ng hindi sinasadya, wala nang makakabawi pa nito. Mayroon akong token, pakikuha ito. Walang sinuman sa ating sekta ang sasaktan ka hanggat ipinakita mo sa kanila ang token na ito. Habang inaabot ni Feng Yu ang badge, nakatutok ang ating bida. Haha, wika ng bida,
Pero hindi dapat malaman ng iba ang aking tunay na pagkatao. Saad ni Feng Yu, kailangan mo lang itong itago at gamitin kapag lubos na kinakailangan. Pakikuha ito, wika ng bida. Kung ganoon, kukunin ko na ito. Hindi ko na makikita ang iba pang mga demonyo. Mas mabuti kung mas kaunti ang nakakaalam sa akin. Hanggat matutulungan ko ang pinuno ng sekta na magtagumpay, kahit na maliitin ako ng iba at mapatay ng hindi sinasadya, hindi ako magsisisi. Saad ni Feng Yu, naiintindihan ko po, mahal na Panginoon. Wika ng bida, bumalik ka na, babalik na ako sa Heavenstone Sect. Agad na umalis ang bida. Naghahanda na ring umalis si Feng Yu. Reaksyon ng dalawa. Saad ni Feng Yu, Shu Long, Shu Hu, iparating ninyo ang aking utos. Bawiin ninyo ang lahat ng mga disipulo, at bumalik kayo sa Demon God Sect kasama ko. Sabi ng semi-kalbo, hindi tayo pwedeng umatras ngayon, Elder Feng Yu. Hindi pa natin nalalaman kung bakit naging napakalakas ng mga sektang ito. Paano tayo babalik ngayon? Sabi ng puti ang buhok. Tama, paano natin basta-basta patatawarin ang mga babae ng Heavenstone Sect? Agad na itinulak ng semi-kalbo ang ulo ng puti ang buhok pababa. Sabi ng semi-kalbo, pasensya na, gagawin namin ang anumang sabihin mo. Habang lumilipad pa palayo ang mga taga-Demon God Sect. Sabi ng puti ang buhok, bakit binawi ni Elder Feng Yu ang mga tropa? Naisipan ko kung ano ang sinabi ni Nieli sa kanya. Magtiwala na lang tayo kay Elder Feng Yu. Habang papalayo ang mga taga-Demon God Sect. Sumulpot ang ating bida sa isang damuhan habang nakangiti ito. Pinagmasdan ng ating bida ang mga papalayo na taga-Demon God Sect. Wika ng bida, ang Heavenstone Sect ay maingat na umunlad sa loob ng libu-libong taon. Walang paraan na mawawasak ni Feng Yu ang buong sekta gamit ang limitadong tropa. Ngunit kung magkaroon talaga ng digmaan, ang Heavenstone Sect ay tiyak na masasaktan ng malubha, at hindi ito magandang bagay. Ang anim na sekta ay maaaring hindi magkakatulad ng layunin, ngunit nasa iisang bangka silang lahat. Hindi ako sigurado kung talagang mapapanatili ko sila sa loob ng 3 taon gamit ang pamamaraang ito. Ngunit ang mga sagradong gamot ay lubos na mapapahusay ang lakas ng anim na sekta sa loob lamang ng 6 na buwan. Pagkatapos ay mas madali nang harapin ang Demon God Sect. Naisipan ko kung ano ang magiging reaksyon ni Muyu kapag natapos na ang kanyang paglilinang sa saradong pintuan at marinig niya si Feng Yu na inuulit ang aking mga salita. Haha, isang kasiyahan na mayrita si Muyu. Sana ay tumagal pa ang kanyang paglilinang sa saradong pintuan. Kahit 6 na buwan pa lang. Hindi ko pa kaya siyang harapin ngayon. Ang paglilinang sa saradong pintuan ng isang nasa ranggo ng martial resolve ay aabutin ng hindi bababa sa ilang taon. Makikita ang makapal na usok. Sa isang gusali, ipagtanggol. Soul Palace. Makikita ang sunod-sunod na paghiwan ng espada. Layuan ang mga demonyo sa Soul Palace. Opo, MS. NANGONG. Makikita ang pintuan ng Soul Palace. May sumigaw na mukha ng ewan. Ginawang yelo ni Zion ang isa. Tumingin siya kay Ninger. Habang may binubugbog ito, tumango si Zion kay Ninger. Ganoon din si Ninger. Lumipad ang ilan. Sa ginawang pag-atake ng mga Sect Master. May nagpakitang 4 na anino sa harap ng Sect Master habang tumatawa ang mga ito. May napansin ang isang anino. May liwanag na mabilis na papunta sa kalangitan. Bigla itong sumabog. Nabalingan ng ibang anino. Biglang naglaho ang mga anino. Tumatakas sila. Saad ng Sect Master. Huwag nang habulin. Kumusta ang pakiramdam mo, MS? Nangang. Ayos ka lang ba? Saad ng Sect Master. Ayos lang ako. Hindi ko inaasahan na ang Demon God Sect ay napakalakas. Nagpadala talaga sila ng 10 master sa ranggo ng martial resolve. Dumiretso sila sa Soul Palace. Ang kanilang masamang intensyon ay nakakapangilabot. Kung hindi sila umatras, natatakot ako na magiging isang mabangis na labanan ito.
Lumalakas din ang Demon God Sect. Paano nila nalampasan ang Grand Sect Protecting Formation? Target na tayo, sabi ng isa. Oh, nang dumating si Corpse Ghost, nakapagtago na pala sila. Makikita na may mga nakatayo sa mga bubungan. Saad ng Sect Master, may mga salungatan na sa pagitan ng Demon God Sect at sa atin. Ngunit ito ang unang pagkakataon na sila ay umatake ng ganito kalakas. Kahit na nadagdagan ang ating lakas matapos makuha ang mga sagradong gamot. Kung aatake ulit sila, hindi ko sa tingin ay mapipigilan natin sila. Hanapin ang ibang mga elder at tingnan kung ayos lang sila. Pagsang-ayon ng mga tauhan nito. Opo, MS. Nangang. Isang sandali mamaya, naglalakad ang ating bida. May napansin ang bida, may tumatakbo. Ito pala si Ninger. Tinawag niya ang ating bida. Nieli, wika ng bida. Ninger, sabi ni Zion sa ating bida. Ang tagal mo naman. Ayos ka lang ba? Sagot ng bida. Ayos lang ako, sabi nga nila, ang mabubuting tao ay hindi nagtatagal, samantalang ang masasamang tao ay nabubuhay hanggang sa susunod na milenyo. Hindi patas kung ang isang kontrabida na tulad ko ay hindi mabubuhay ng 10,000 taon. Tumawa si Ninger. Sabi ni Zion, magiging seryoso ka na ba minsan? Naglakad-lakad ang bida. Saad ng Sect Master, Mr. Nieli. Nagbigay galang ito. Wika ng bida. Oh, MS. Nangang. Ang putla mo naman. Ayos ka lang ba? Saad ng Sect Master. Nasugatan ako ng ilang masters ng Demon God Sect pero hindi na mahalaga. Wika ng bida. Masters. Sa tingin ko mga assassins lang iyon ng Demon God Sect. Nakilala ko si Feng Yu sa labas. Reaksyon ng Sect Master. Feng Yu. Wika ng bida. Mabuti na lang at hindi umatake ang kanyang hukbo. Kung ginawa nila iyon, natatakot ako na ang Heavenstone Sect ay. Tinawag ni Zion ang ating bida. Nieli, nakakainis na lalaki. Paano niya nasabi iyon? Saad ng Sect Master. Totoo nga, pero dahil sa ilang kadahilanan, bigla na lang tumigil ang Demon God Sect sa kanilang pag-atake. Wika ng bida, pansamantala lang silang natakot. Matapos matanggap ang utos ni Feng Yu, natural na silang umatras. Saad ng Sect Master, bakit si Feng Yu? Naiintindihan ko na, tinulungan mo kami. Maraming salamat, Mr. Nie. Wika ng bida, ano ang gagawin ninyo sa susunod? Kung babalik sila, saad ng Sect Master, kung aatake ulit sila, ang Heavenstone Sect ay lalaban hanggang kamatayan, kahit na mga hulugan ito ng pagkawasak ng isa't isa. Kung masisira ang sekta, hindi na rin ako mabubuhay. Ipangtanggol ang sekta sa anumang halaga. Wika ng bida, well, pinapanghahalagahan ko ang inyong tapang pero may paraan ako para malutas ang inyong kagyat na problema. Kung interesado kayo, sige lang. Sa isip ng Sect Master, ang Heavenstone Sect ay nasa malaking panganib. Hanggat may iligtas niya ang Heavenstone Sect, kahit anong ipagsakripisyo niya sa akin, tatanggapin ko iyon. Wika ng bida, napakasimple lang naman talaga. Ang Divine Feather Sect ay malakas. Mayroon tayong napakaraming master sa ranggo ng Martial Resolve. Magpapadala ako ng mensahero pabalik sa aking sekta at hihingi ako sa kanila na magpadala ng ilang masters para bantayan ang Heavenstone Sect. Pagkatapos ay magiging ligtas na ang inyong sekta. Saad ng Sect Master, ganun lang kasimple. Wika ng bida, oo, samantala, sa Divine Feather Sect. Dahil sa mga sagradong gamot ni Nieli, ang Divine Feather Sect ay mayroong maraming masters ngayon. Bukod sa sarili nitong mga disipulo, nag-recruit ito ng napakaraming disipulo mula sa mga kaanib na sekta. Ang buong sekta ay lumaki ng ilang ulit. At ang mga disipulong ito ay mabilis na nagpapahusay ng kanilang lakas. Ang Divine Feather Sect ay naging pinakamalakas na righteous sect. Gayunpaman, dahil isinara ng Divine Feather Sect ang mga pintuan nito at tumanggi na tumanggap ng mga bisita, ang ibang mga sekta ay walang ideya kung gaano kalakas ang Divine Feather Sect. Kahit na ganoon,
ang mga tao mula sa ibang mga sekta ay patuloy pa ring dumarating. Mga especially mga negosyante ng gamot, ano paman. Sabi ng isang anino, napakarami nating bisita. Sabi ng isang hierarch, hindi ko inaasahan na ang Divine Feather Sect ay magbabago ng ganito kalaki. Habang nasa paglilinang tayo sa saradong pintuan, wika ng isa, mukhang ang pagpapahintulot kay Neely na maging pinuno ng sekta, ay isang matalinong desisyon nga. Saad ng isa, ngayon ang Divine Feather Sect ay naging pinakamalakas na sekta sa mga righteous sects. Lahat ito ay dahil kay Neely. Sabi ng isa siyang henyo, hindi natin siya dapat mawala. Mayroon akong mungkahi. Tayong 5 ay pumili ng isang magandang babae sa bawat isa sa ating mga pamilya. At pakasalan sila ni Neely. Sa ganitong paraan, magiging mas tapat siya sa Divine Feather Sect. Si Long Yuyin, isang babae sa aking pamilya, ay naaakit sa kanya. Aayusin ko ang kanilang kasal sa lalong madaling panahon. Wika ng isa, haha, magandang ideya. Pero naisipan ko kung ano ang iniisip ni Neely dito. Saad ng isa, sa tingin ko ay hindi siya mahilig sa magagandang babae. Natatakot ako na hindi ito gagana ang planong ito. Sabi ng isa, ano ang nasa isip mo, Divine Lord of Heavenly Cloud? Sabi ng isa, pinahalagahan niya ang pagkakaibigan, at siya ay isang taong matuwid. Kailangan lang natin siyang pakitunguhan ng mabuti. Bukod pa rito, siya na ang pinuno ng Divine Feather Sect. Kung husgahan natin ang kanyang pagkatao, hindi siya aalis o magtataksil sa sekta. Wika ng isa, pero kung pipilitin natin siyang pakasalan ng mga babae sa ating mga pamilya. Natatakot ako na hindi magiging ayon sa plano ang mga bagay-bagay. Sabi ng isa, si Divine Lord of Heavenly Cloud ay ang master ni Neely. Natural, mas kilala niya si Neely. Gagawin natin ang sinasabi niya. Natigilan ito. Narinig ko lang ang mensahe ni Neely. Nag-iisip, ano ang sinabi niya? Sinabi niya na ang Heavenstone Sect ay inatake lang ng Demon God Sect. Gusto niya na pumili tayo ng 50,000 masters at ipadala sila para protektahan ang Heavenstone Sect. Ang mga masters ay dapat na nasa itaas ng Heavenly Revolution rank. At dapat mayroong 10 masters na nasa itaas ng ikatlong yugto ng Martial Resolve rank. 50,000 masters. Ano ang gusto ni Neely? Napakarami naman ang hinihingi niya. Baka hindi pumayag ang Heavenstone Sect. Pumayag na ang Heavenstone Sect pero may ilang mga kinakailangan si Neely para sa mga taong pipiliin natin. Napaisip ang isa. Ang mga disipulong ipapadala natin ay dapat na mga binata. Mga binata, bakit? Hahaha, napakatalino ni Neely. Paliwanag mo, Divine Lord Longnay. Isipin mo, anong klaseng mga tao ang karaniwan sa Heavenstone Sect? Lumingon ang isa, mga tagapaglinang, mga babae, syempre, hindi sila tumatanggap ng mga lalaking disipulo. Nagtinginan ang dalawa. Sa tingin ko ay inatake ang Heavenstone Sect ng Demon God Sect, at tinulungan sila ni Neely sa isang kritikal na sitwasyon. Kung hindi sila papayag sa ganoong kahilingan. Tulad ng kasabihan, anong babae ang hindi nagnanais ng pag-ibig? Bukod pa rito, matagal na silang hindi nakakakita ng mga lalaki. Ano ang mangyayari kung 50,000 pares ng mga binata at dalaga ay nasa iisang sekta? Hindi mo ba sinabi na si Neely ay isang taong matuwid, Divine Lord of Heavenly Cloud? Ang isang kapaki-pakinabang na tao ay kailangang maging matuwid, ngunit hindi siya pwedeng maging masyadong matigas. Gusto ko ang kanyang pagkatao. Mga kaibigan, ano sa tingin ninyo sa panukala ni Neely? Sumasang-ayon ako. Isipin mo lang. Sumasang-ayon ako. Isipin mo lang. Hindi natin sasaktan ang Heavenstone Sect. Gusto lang natin silang protektahan. Hindi lang natin mapipigilan ang Demon God Sect kundi matutulungan din natin ang mga disipulo ng Heavenstone Sect na mahanap ang kanilang mga kapareha sa paglilinang. 2 ibon ang mapapatay natin gamit ang isang bato.
Kung 50,000 lalaking disipulo ang istasyon sa Heavenstone Sect at pakasalan ng 50,000 babae. Sa tingin ko ang buong Heavenstone Sect ay mapupunta sa ating kontrol. Sa 10 o 20 taon, mahihirapan na ang Heavenstone Sect na maging malaya sa Divine Feather Sect. Hindi ito isang masamang plano. Pero hindi ba ito medyo mapanlin lang? Anuman ang gawin ng Divine Feather Sect, dapat itong maging hayag. Oo, pero, walang masama rito. Kailangan ng Heavenstone Sect ng tulong. Magpapadala ba tayo ng mga reinforcement o hindi? Oo, magpapadala tayo. Kung magpapadala tayo ng mga reinforcement, sino ang dapat na angkop na mga kandidato? Maraming disipulo ng ating sekta ang humahanga sa mga babae ng Heavenstone Sect. Hindi ba dapat nating tuparin ang kanilang mga hangarin? Mayroon kang magandang asawa at magagandang mga konkabina, pero marami ang wala. Mas marami ang mga lalaki sa ating sekta kaysa sa mga babae. Gusto mo bang ang ilan sa mga lalaking iyon ay manatiling binata magpakailanman? Sige, sumasang-ayon ako. Ngayon na lahat tayo ay sumasang-ayon. Magpapili tayo ng 50,000 binata at ipapunta natin sila sa sekta ng Heavenstone sa lalong madaling panahon. Dahil ginamit ni Nieni ang voice transfer technique para maihatid ang kanyang mensahe, ang sitwasyon ay dapat na seryoso. Upang maiwasan na muling atakihin ang sekta ng Heavenstone, dapat itong may segowa sa lalong madaling panahon. Ipinakita si Xingyun. May isang nagmamadali. Makikita ang mga batalya ng tauhang militar. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.